Percy Lapid po, siya ang pinakaunang kritiko ni Marcos Jr. pagdating sa sugar smuggling, At doon sa kanyang mga nakaraang report nung siya ay nabubuhay pa, sinasabi niya na ang involved sa smuggling ay mga kamag-anak ni Lisa Marcos. Kaya 'di ba siya ay binurbor, pinagbintangan si General Bantag. Tanungin ko kayo ng mga supporter ni Ka Percy Lapid. Question. Kasi kritiko din si Percy Lapid ni Pangulong Duterte. Kung bang ibibintang sa tao ng mga Duterte sa 6 years na nag-criticize si Percy Lapid, bakit pa siya pinatagal ni Duterte? Kung yun ang narrative na gustong sabihin ng bangag na gobyernong ito, na ang tumigi kay Percy Lapid ay mga Duterte o Duterte's appointee, bakit buhay pa si Ka Percy Lapid noong hanggang naging presidente si Bangag Jr.? Kasi kung talagang siya ay gustong kikitilin ng panahon ni Duterte, dapat naggurgur na siya. Diba? Unang taon pa lang, kung yan ang naratibo na pinapakalat ng mga yawa na si Duterte ay ganito, ganyan, di na nang gugurgur ng media, din sana nagurgur na siya. Bakit buhay pa sila Maria Ressa? Ang balik tayo. Bakit ko binanggit yan? Kasi siya po talaga, that was October, nag-drive pa kami, shoutout kay Palangga, na may text sa akin, na kaibigan ko. Sabi, Miss Marika, tignan mo tong story na to. Sabi si Ka Percy Lapid. Actually, di ako nanonood kay Percy Lapid nung time na yun. Hindi ako nanonood sa kanya. Sabi niya, tignan mo to. Ang binubukaylan nito, mga smuggling. Gobyerno ang may gawa nito. Well, ano pa nakikita niyo? You decide! Matapos pangalanan na posibleng person of interest ang DOJ Secretary na si Benhur Abalos sa tunay na rason at pagpaslang sa kilalang radio announcer na si Ka Percy Lapid. Tila mga ebidensyang nagtuturo rito at ang dahilan kung bakit pinatahimik ang kilalang TV and radio broadcaster isiniwalat lahat ng veteran vlogger na si Maharlika. Ito ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media matapos ang mga ebidensyang isiniwalat ng veteran political blogger na si Maharlika na maaaring person of interest. Ang Department of Justice Secretary na si Boying Remulla sa rason kung bakit pinatahimik ang kilalang radio and TV announcer na si Ka Percy Lapid. Tila itinuro kasi na matatahimik talaga ang mga di umunay panggagansyo ng ilang mga nasa gobyerno kung patatahimikin ang isa sa mga kilalang kritiko nito. Matatanda ang isa si Ka Percy Lapid sa mga tila nagbulgar ng smuggling sa bansa na ito naman ay binigyang patunay ng veteran vlogger na ayon sa kanya, kumpleto sa resibo ang lahat ng ito dahil pinangalanan rin ni Attorney Vic Rodriguez ang mga taong inupuraw ng administrasyon, partikular na ng First Lady na si Liza Araneta Marcos na di umunay nangingialam raw sa paglalagay ng tao lalo na sa Bureau of Customs. Ilan pa sa mga di umunay sangkot sa nasabing smuggling ay ang kapatid nito na si Martin Araneta, ang sariling bayaw ni President Bongbong Marcos. Kaya't hindi na rin nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon lumalabas ang mga patunay na maaaring may kinalaman ng administrasyon sa pagpanaw ng isa sa mga kilalang radio announcer na si Ka Percy Lapid na siyang hinimay-himay ng veteran vlogger na si Maharlika. Narito ang buong detalye ng balita kung saan nagulat ang maraming netizen sa sanga-sangang taong involved sa smuggling na tilong ang gobyerno mismo ang nag-upo para pagnakawan ang mga Pilipino.